palit-palit yung kulay ng ating mga garments. Galing sa puti, naging berde, naging pula, tapos puti ulit, at ngayon naman ay berde. Matrabaho sa namamalansya para. Ngunit ito ay merong pinapahayag ang kulay na luntian o berde. Ang mga bagay na berde ay buhay, ang mga bagay na buhay ay lumalago. At ang berde kulay ay mananatili nating gagamitin hanggang sa 29 ng Nobyembre. June, July, August, September, October, November. 6 na buwan. Kalahating taon. Kung babalikan natin yung dinaanan nating mga iba't ibang panahon, mapapansin natin na mula ng pagdatal, may kinalaman sa buhay ni Jesus sa mundo. Kanyang kapanganakan, kanyang papahayag, kanyang mga gawain, kanyang kamatayan, kanyang pagkabuhay muli, kanyang pag-akyat sa langit, pagbaba ng banal na Espiritu. Ngunit, itong darating na panahon, ang ating sinasaysay at inaalala sa ating taon ay ang paglago ng kaharian ng Diyos. At yung mga aralin natin hanggang bumalik tayo sa bagong taon na simula muli sa pagtatal ay tungkol sa maging paglago ng kaharian ng Diyos, maging sa puso natin, mga buhay natin, at sa mundo. Tayo manalangin. Buksan niyo pa ito ng aming mga puso, kalooban sa inyong presensya, inyong tinig, naway sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, paunawain niyo sa amin ang inyong mensahe. Hindi niyo ako, ang iyong apang lingkod, upang ito ay mahayag. Pumarito ang ating Panginoon upang ihayag ang kaharian o paghahari ng Diyos. At kung gusto natin maunawaan ang kaharian ng Diyos, tingnan po natin ang puso ng ating Panginoon. Dito sa kwento na binigay sa atin ng ating leksyonaryo, ang leksyonaryo ay listahan ng mga ating binabasa linggo-linggo. At makikita po natin dito ang pakikitag po ni Jesus sa tatlong tao. Una, si Mateo. Hindi si Mateo ang Alhambra, kundi si Mateo na nasa kwento natin. Isa siyang paniningil ng buwis. Sa panahon ngayon, isa siyang BIR agent. Pag nakita ng mga Hudyo ang mga paniningil ng buwis, lalo na pag ang mga Pariseo ang tumingin, ang makikita nila at least dalawang bagay. Isa,
isang traidor sa Israel. Dahil maniningil ng buwis ay naniningil ng buwis para sa imperyo ng Roma, ang imperyo na sumakop sa Israel, ang kaaway ng Israel. Kaya, traidor, number 1. Pangalawa, nakikita nila ang isang mandaraya, isang naglilinglang, isang korap. Masama, makasalanan. At hindi lamang ng panahon ni Jesus ang ganun ang tingin ng tao sa mga maniningil ng buwis. Noong unang destino namin, dun sa Church of the Savior sa Sukat, Paranaque, yung miyembro namin na taga Better Living Subdivision sa Bikutan, meron silang kwento. Meron mag-asawang BIR agent na pinasukan ang kanilang bahay ng mga magnanakaw. Ang nandun at pumasok yung mag-asawa ay yung kanilang maliit na bata. Alam ko, kasalitan ni Alexa, maliksi at may 2 katulong. Nung pinasukan sila, ang unang ginawa, ginapos yung isang katulong. Yung isang katulong nagtago daw. Sabi ng bata, "There's another one, oh." Na nagkapos na parehong katulong. Tapos nagsimula na limasin ng mga magnanakaw bahay. Bawat kwarto may TV, ang bawat kwarto nawala na yung TV. At yung bata din ang nag-lead the way, no? Dito pa, doon pa, gano'n. Doon sa garahe, meron pang naiwan na van, doon sinakay ang mga linimas at umalis yung mga magnanakaw. Mataas ang pader, sarado yung gate, hindi kita. So, walang nakaalam. Pagdating ng mag-asawa, siyempre, nalimas na yung kanilang bahay. Hindi sila pumunta sa pulis. Bakit? BIR agent. Malalaman na yung kanilang kayamanan ay kayamanan na ating inaasahan mula sa maniningil ng buwis. So, ganun din ang tingin ng mga tao kay Mateo noon. Pabutihin si Mateo ang anak ngayon. Ganun ang tingin ng tao, ngunit hindi yun ang nakita ng ating Panginoon. Nakita nila ang potensyal ni Mateo. Nakita niya ang isang alagad. At dahil may plano si Jesus para sa buhay ni Mateo, si Mateo ay hindi lang nag-iisa sa kanyang maraming alagad. Noong namili siya ng 12 na magiging apostoles, kabilang si Mateo doon. At sa katapatan ni Mateo, mula nga sa isang maniningil ng buwis, hindi lamang siya naging isa sa mga apostol.
Apostoles, naging tagapagsulat pa siya ng aklat ng Mateo. Nakita ng lahat ito ng ating Panginoon, tinawag niya sa Mateo, sabi niya, sumunod ka sa akin. At tumayo nga si Mateo, sumunod sa ating Panginoon. Nakikita ng pagkalalayong tao ang nakaraan, kasalukuyan, kahinaan ng iba. Nakikita ng karamihan sa atin pag tayo tumingin sa mga tao sa ating paligid, ang kapintasan ito. Madalas hindi natin napapansin yung mabuti. Diba? Pag chismis, ay si ganito, ganon. Si ganon, ganito. Sasatin natin ang ating sarili. Ganon ba tayo? Pag tumingin tayo sa kapwa natin, nakikita natin hindi yung maganda, hindi yung posible, hindi yung potential. Masyado na makasalanan yan. Hindi na siya magbabago. Hopeless na yan, wala na siyang pag-asa. Pero pag si Jesus ang tumingin, sasabihin niya, may plano pa ako para sa kanya. Hindi nakabase ang biyaya ng Panginoon sa ating nakaraan o kasalukuyan. Nakabase ang biyaya ng Panginoon sa kanyang layunin para sa atin. Nakita nga ng mga Pariseo ang mga maniningil ng buwis at mga iba pang kasalanan na nakikain sa bahay ni Jesus. Kaya pinananya si Jesus sa kanyang palagan. Bakit nakikisalo ang guro sa mga maniningil ng buwis at ang mga makasalanan? Sabi ni Jesus, ang mga may sakit ang nangangailangan ng doktor, hindi ang mga magaling. Ako'y pumarito upang tawagin ang makasalanan. Hindi ako pumarito para sa mga matuwid. Habang ang nais doon, hindi handog. Sa mga Pariseo, ang kabanalan ay pag-iwas at paglayo sa makasalanan. Kay Jesus, ang kabanalan ay paglapit sa mga makasalanan upang sila ay mapalapit sa Diyos. Ang tinitingnan ng mga Pariseo ay ang ritual, paglabas ng mga bagay. Nag-iika po ba yan? May ministry ba yan? Regular ba sa pananampahan? On time bang dumarating? Nagsa-Sunday school ba? Hindi lamang paglabas ang tinitingnan ng Panginoon. Tinitingnan natin ang Panginoon, ang puso, tinitingnan ng Panginoon ang pwede tayong maging pag kumilos siya sa ating buhay. Nakikita niya ang tao pag kumilos ang Panginoon. Sino
ba sa paligid ninyo ang inyong sa tingin ninyo ay wala ng pag-asa? Kamag-anak, kapitbahay, bully sa school, si bossing na mataray, kaibigan, o baka pati ating sarili. Tingin natin, wala na tayong pag-asa, wala na mababago sa atin. Hindi na tayo bago. Maring sumuko na tayo sa ating mga nakikita. Tinuring natin mga hopeless, hindi na magbabago. Ngunit ang nakikita ni Jesus ay isang taong worth dying for. Nakikita ng Diyos ang mga taong para sa atin ay hopeless. Isang tao na binuwis niya ang kanyang buhay para ito ay magkaroon ng buhay na masagana, buhay na walang hanggan. Kung ipapagpatuloy natin yung kwento, meron tayo makikita mga halimbawa ng tinitingnan ni Jesus. Doon sa sunod na bahagi ng ating kwento, nilapitan si Jesus ng isang puno ng sinagoga, puno ng mga Hudyo, na kamamatay ang kanyang anak. At pinag-usapan niya na ipatong ang kanyang kamay sa bata upang ito ay mabuhay ulit. Habang pumunta si Jesus sa sa bahay nitong pinuno, merong babae ng durugo na 12 taon. Dahil sa kanyang pagdurugo, ang turing sa kanya ng Hudyo ay ritually unclean. Basta meron tayong bodily discharge para sa Hudyo, nagiging unclean tayo o marumi tayo dahil doon sa bodily discharge na yun. At dahil tuloy-tuloy ang kanyang pagdulugo ng 12 taon, tuloy-tuloy ang kanyang pagiging marumi. Kahit mag-ablution siya, kahit maglinis siya, kahit maghugas siya, dahil patuloy pa rin ang kanyang pagdulugo, hindi siya malinis. Iniiwasan siya ng ibang tao, at baka pati ang asawa niya ay hindi na siya sinasamahan. Walang nakikihalo-bilo sa kanya. At dahil sa kanyang karamdaman, ay malaking kahihiyan ang kanyang kalagayan. Dahil din sa kanyang kalagayan, ay ayaw niyang tawag pansin ang kanyang sarili. Pero naisip niya, hipuin ang laylayan ni Jesus. Dahil ang kanyang paniwala ay pag nahipo ang laylayan ni Jesus, siya ay gagaling. Simpleng pagtitiwala, simpleng action. Nakita na Jesus, in-affirm niya. Sabi niya, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Sa pagtawag ni Jesus doon sa babae na anak, pina-affirm niya at pag-affirm niya ng kanyang pananampalataya. Binalik ni Jesus ang dignidad ng babae. Hindi na siya isang nakakahiya dahil sa kanyang kalagayan. In-affirm ni Jesus, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay may pananampalataya. Binalik niya ang
dignidad ng babae sa lipunan. Kaya ginawad niyang kagalingan ay hindi lamang kagalingan pisikal. Andun yung kagalingan spiritual. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Andun yung kagalingan emotional at social. Ikaw ay anak ng Diyos. Pero mga pagkakataon tayo ay umiiyak, luluhod, nalilikluhod, nananalangin, natatakot, ngunit nagtitiwala. Maaring mahina ating puso, ating kalooban, ngunit pinanghahawakan natin kahit yung konting pananampalataya na meron tayo. Nakikita ng ating Panginoon. Sabi nga niya, ang pananampalataya na kasingin ng butil ng mustasa ay kayang palipatin ang bundok. Mas mahalaga ang kapangyarihan ng Panginoon na ating pinagtitiwalaan kaysa yung laki o liit ng pananampalataya natin. Sabi sa awit ng koro, kung inyong narinig yung narration, Lord, we thank you that your strength is made perfect in our weakness. You are able to do exceedingly abundantly above all we can ask or think. Tapat ang Panginoon. You are faithful. Dakila ang kanyang katapatan. Great is thy faithfulness. Ating siyang maaasahan. Kung nakikita ni Jesus ang pananampalataya sa gitna ng kahinaan, nakikita rin niya ang pag-asa sa gitna ng imposibilidad. Patay na yung dalagita. Nagluluksa na ang mga tao sa kanyang paligid. Maliban sa kanyang ama, tingin nila ay wala na, patay na, wala nang magagawa. Pinatawanan pa nila si Jesus. Ngunit hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata, bumangon ng bata. Walang imposible sa ating Panginoon. Ang sitwasyon na imposible sa mata ng tao, sa tingin ng tao, ay nagiging posible sa kapangyarihan ng Diyos. Nagiging posible pag ating sinuko sa Diyos. Yan ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Si Jesus ay Panginoon ng lahat, Panginoon pati ng kamatayan. Walang sitwasyon na sobrang patay, sobrang lang walang pag-asa na hindi niya kayang buhayin. Kaya nga doon sa kwento ni Lazaro, inantay pa ni Jesus na patay siya ng 4 na araw bago siya pumunta. Dahil 4 na araw ng patay niya, mabaho na, bulok na, bumubulok na, maagnas na yung katawan. Wala na tayong magagawa dyan. Ngunit, bilang Jesus mula sa kamatayan. Ang imposibleng buhayin pa ay kayang buhayin ng Panginoon. Walang pusong masyadong matigas na hindi kayang baguhin ng Panginoon.
Magtiwala tayo. Ipanalangin natin. Huwag tayong mapagod, magsawa, manghina sa pananalangin. Walang problema masyadong malaki na hindi niya kayang solusyonan. Sa pagsiyasat natin ng ating sarili, meron pang bagay na tila wala ng pag-asa. Relasyon, sitwasyon, karamdaman, pamilya, ministeryo, pangarap. Ano sa inyong buhay ang inyong give up na, inyong sinabi na wala ng pag-asa, wala ng pagbabago? Patay na yan. Kung si Jesus ay nakapagbangon ng mga patay, kaya niyang buhayin ang anumang sa tingin natin ay wala na. Wala ng pag-asa. Mambubuwis, makasalanan, traidor, babaeng marumi, labing dalawa na taong nagdurugo, hindi kumagaling, batang patay, ine-ekwera, hindi karapat-dapat, iniiwasan, mahina, wala ng pag-asa, wala nang ang buhay. Sa mata ng Diyos, sa mata ni Jesus, may potential, may pananampalataya, may pag-asa. Nakikita ng ibang tao ang iyong nakaraan. Nakikita ng Diyos ang iyong potential. Nakikita ng Diyos ang iyong kahinaan. Nakikita ng Diyos ang iyong pananampalataya. Gano'n man kaliit yun. Nakikita ng Diyos, nakikita ng tao ang katapusan. Nakikita ng Diyos ang bagong buhay. Lumapit tayo kay Jesus. May tiwala, may pananampalataya, may pag-asa. Si Jesus na tumawag sa mambubuwis, si Jesus na nagpagaling sa babae, si Jesus na nagpabangon sa dalagita, ang Jesus na kumikilos sa buhay mo,